So, uhaw na uhaw ka na kaya naman uminom ka ng sobrang lamig na tubig. Pero ang tanong, minsan naramdaman niyo ba na parang mas nauuhaw kayo kapag umiinom kayo ng ganito? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Totoo naman talaga, napakainit sa Pilipinas at magiging mas mainit pa ang Pilipinas ngayong pumasok na ang buwan ng kainitan. Kaya naman, ang pinakaunang instinct natin kapag galing sa labas ay ang malamig na tubig ang iinumin. Nakakaginhawa naman nga kasi talaga sa pakiramdam kapag dumadalo yung malamig na tubig sa lalamunan natin. Pero hear me out. Mayroong tinatawag na thirst deception o yung pandilin lang sa inyong pagkuuhaw. Ganito kasi yan. Ang ating uhaw ay kinokontrol ng ating utak, partikular na yung hypothalamus, na nagmo-monitor kung gaano na kalapot ang ating dugo. Ngayon, sa loob ng ating mga bibig, sa oral cavity, yung lalamunan natin, mayroon diyang mga tinatawag na cold sensitive receptors. Kapag uminom tayo ng napakalamig na tubig tulad nito, nagugulat yung mga receptors na to at agad silang nagpapadala ng signal sa utak na sinasabing, "Uy, may malamig na tubig! Okay na tayo, hindi na tayo nauuhaw." Pero nangyayari, nasuswitch off lamang talaga yung urge natin na uminom kahit na hindi pa naman talaga nakakapasok sa bloodstream natin yung tubig na ininom natin. Dahil dito, napapatigil ka sa pag-inom ng mas maaga kaysa sa totoong kinakailangan ng katawan mo para ma-hydrate. Kapag nawala na yung malamig na pakiramdam sa lalamunan, marirealize ng ating utak na malapot pa rin ang ating dugo. Kaya po pwedeng makaramdam tayo ng uhaw ulit. Pangalawa, pag-usapan natin ang digestion at absorption. Para ma-hydrate ang ating mga cells, kinakailangang makarating ang tubig sa ating small intestine kung saan ito mas naa-absorb. Pero kung sobrang lamig ng ininom mo, po pwedeng magkaroon ng temporary vasoconstriction o pagsikip ng blood vessels. Pero temporary lamang naman po ito. Naglalabas din ng enerhiya ang ating katawan para medyo painitin ang malamig na tubig at itutugma yan sa ating normal core body temperature na around 37 degrees Celsius. Wala namang delay sa absorption yan, pero po pwede kang makaramdam ng pagka-bloated kung masyadong marami rin ang naiinom mong malamig na tubig after a heavy fatty meal. O ngayon, baka naman may magsabi na, pati ba naman malamig na tubig, pagbabawalan mo kami? Uhaw na nga kami, ang init-init na, wala na kaming ginawang tama. Teka, hindi ko sinabing bawal. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinaka-epektibong pamamaraan para mabilis na ma-hydrate ang inyong katawan, lalo na kung galing kayo sa pagpapawis. Ang pinakamaganda pong inumin para sa mabilis ang cellular hydration ay ang room temperature na tubig o kaya naman ay cool water lamang. Yung saktong lamig lamang, hindi yung nagyayelo. Mas mabilis itong makakadaan sa ating tiyan papunta sa ating bituka. At isa pa, huwag pong kalimutan na kapag pinagpapawisan tayo ng malala, hindi lamang po tubig ang nawawala sa atin, kundi pati mga electrolytes tulad ng sodium at ng potassium. Para lamang po malaman ninyo, kung puro tubig lamang po ipinapalit natin, lalo na kung ice cold water na panandalian lamang po ang epekto, hindi pa rin po babalik sa normal ang balanse ng katawan. Kain din po kayo ng mga water-rich fruits tulad ng pakwan na may kasamang mga natural electrolytes. Tandaan, hindi masamang mag-enjoy ng malamig na inumin, pero kung hydration ang usapan, maging matalino po tayo dyan. Laging tandaan, moderation, variety, and balance. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat!